manual recurring entries, prepayments, or automated recurring entries. Good. Binigay ko na yung ano nito, no? DTP, yung STD-105. TD. Itong posting AR entries in Opo, ata. CBMC. Opo. Ay, sige. So, ano lang naman, okay lang yung DTP nito, hindi naman siya parang nakakalito kasi yung step by step talaga parang yun naman yung in-update ni JD dito. Okay. So, STB-105, yun na, AR entry siya. Requested by Destiny AR. Pero minsan may mga request din naman na hindi talagang galing kay Destiny AR. Pero STD-105. So, yun. But mostly AR din sila yung nagsisend ng request na to. STD-105. So this is on SL to GL na entries. So, yun. Destiny AR sends AR journal entry request via SharePoint. Parang may ano lang ito sila site, tapos parang doon sila mag-load ng request. Then automatic na may ma-receive tayo na journal entry request. So ito yung sample ng email kapag na-receive na natin. Then make sure na approve siya ni AR supervisor or manager. Kita ko yung actual email. Madali lang naman siya kasi parang i-fill-in mo lang yung posting template. So, bali na nito siya. Ito yung sample ng email. Yan, make sure na approve siya ng supervisor or manager. Ganyan. Then yung email, yung parang backup niya or support file niya is either naka-attach dito sa mismong email or nasa site. Here. Click here yun. Kapag nag-click ka, automatic makikita mo yung request. Ito yung request. Minsan dito naka-attach siya sa baba. Yan. So, kung wala, kailangan mo siyang escalate. Kung walang attachment talaga na request, escalate mo siya. So, ito yung journal entry request. Then, make sure na may profit center or cost center. Okay lang naman kung wala profit center, basta may cost center. Tapos, minsan may mga account kasi na walang cost center, pero may profit center. Yan basta, dapat may isa sa kanila dyan meron. Okay. Company code, since kailangan yun for journal entry. Tapos yung debit account, kung ano yung account na i-debit mo, yung amount, currency, tapos this one is the company code. Then yung credit din na account, kung ano account na i-credit. Tapos yung amount. So make sure din na same yung amount nila dito sa credit amount at debit amount. Kasi syempre dapat balance. Pati yung currency dapat same. Yan, ganyan siya. Then, ito yung sample na posting template para sa ating entry for STD-105 or SLGL.
Ito lang din. This one, ito naman siya. So, ika-copy mo lang. Pag nag-deliver, copy mo lang to, paste. So, parang may na-post na ako last time. Ay, ito. Microphone. Ito na kung ano nito. Request. So, fill-in mo lang yung posting file. Yung doc type. Make sure na lagi siya naka-SB. Kasi SB is SL2GL na entries. Yan yung doc date, posting date, company code, 4041, company code. Currency, USD. Tapos, yung header text niya is yung title, this one. Ito. Yan yung magiging header text niya, this one. Tapos, assignment is yung requester. So, how to know kung sino yung requester? So, dito sa title, yung title niya is, so, yung magiging, teka, kita na ba? Sa Kita ano na ba po? yun? Paano malaman yung requestor? Okay, sa requester. So, how to know kung sino yung requestor is, andito sa analyst. This one. So, si Otanis Diana, or nasa email din naman siya. Wait lang. Ay, nag-first. Teka lang, nag-freeze yung Naglalag po, no? Nangyari. Nag-freeze. Yeah. Ayun lang. So, dito siya sa analyst nakalagay. Pwede din sa email. Eto, nakalagay dito sa consider the entry has been completed, present the confirmation to Otanis Diana. So, it means siya yung requester nito. Nasa subject din naman natin. Yan. Siya yung sa assignment. Initial, tapos yung surname niya. Tapos yung sa line item text. Yung reason code. Then write off. Yan mo lang din write off. So, yun. Prepare mo na siya. Debit account number. This one. So, yung posting date was debit this one. For 175. Debit siya.
Tapos yung amount, 17,000. Tapos, ano sa pagsala? Ang nabaligtad yun. Nauna yung sa 2-1. But same lang din naman. Since 40 naman yung posting key, tapos yung inbound solutions. Yan. Ito yung debit amount, 17,000. Tapos, assignment. Tapos, credit, 50 yung posting fee. This one, itong 2-1 na account. Ito, credit siya, 50. Yan, same lang din dito. Tapos, ito kasi this one is GM. Itong 21 years G0. So, dapat ano siya. Cost center. Yan, may cost center siya. Ito. Yan yung lalagay mo dito. Kasi yung customer account or yung SL, ito, this one. Hindi na kailangan ng cost center. Yung mga GL lang. Yan. So, once tapos ka na, then, pwede mo siyang ilagay siya. Make sure na correct yung currency, then yung company code. Pwede na siya ito. This one. So, after yan, screenshot mo yung document number, then, pag-respond ka dun sa email, reply all. Tapos, automatic kasi yan nandun list niya. Yan, si Chenlan. Lagay mo na lang din yung name ng warehouse store. Tapos yan. Para sa J. Yan din send. Yun lang siya. Yung ginagawa ko kasi, wala naman sa DTP na i-screenshot yung etong request. But, minsan kasi may mga changes. Diba, mali yung may kulang yung details niya. So, wala. Ini-screenshot ko lang to. Sinasalit ko siya sa J-package. But I think okay lang din naman yung wala. Ano ko lang siya na parang part din siya ng backup din ng J. Okay po. Para makita din na ito yung request. Itong ganitong entry yung request ni requester. So, yun. Yan, save ko siya ito. Question lang yung pinapangalan. Ay, mali ko. So, yung support. Minsan yung support nila is email or naka-PDF, gano'n. Minsan yung screenshot lang. So, select ko naman ito. 7 kilos. This one, 71 of 5.23. 71 of 5.23. So, correct naman. Kapag yung support niya, wala dun yung amount na dito sa request, pwede man naman siyang escalate. But minsan is, ganito, parang yung total. Okay na yun. So, yan lang siya for STD-105. Hindi naman siya everyday na nare-receive na request. So, may ano lang talaga, may time. I think kapag kailangan nyo lang mag-write off. Okay po ba sa STD? Yun lang for STD-105. May question ka ba? So far. Nakalagay din naman po sa email kung STD-105 siya, no? Nandun din sa email. Opo.
Asalo. Mali. Okay. Ayan. Ganito siya kapag na-receive na rin. Dito yung option. Sa upload pala siya na-receive na 8 PM. Hindi sa doon sa GL lang. Ganito siya. Eto. Yan, ganyan. Pag na-receive mo. Unlike sa yung mga normal na journal entry request, katulad dito, here, ganyan. Usually, ganyan naman yung na-receive natin. Please post. Pero make sure din na basahin mo yung email nila. Kasi minsan, pala natin, at may, pag may journal entry na naka-attach, siya ipopost natin. Minsan kasi parang may mga instructions sila. Yan. Kakaiba naman siya. So, hindi ka naman dito. Parang mag-ask ka, parang need din yung access dito sa SharePoint na to. Wala pa kayo access sa Citrix? Wala pa po eh. Sabi kasi Miss, parang 2 weeks yata yung 2 weeks. 2 weeks daw. Baka, sure lang kayo. Ano daw po eh, baka maghintay ng email, ganon. Matagal kasi sila mag-approve talaga. Ito sila sa access. Opo. So, yun. Yun lang for STD 105. Okay po. Wala na pong tanong. Kasi tayo sa STD 109. So, si STD 109.